Magandang araw sa lahat ng inyong tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. Lalong-lalo na siyempre sa inyo, Sir Red. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Yina. Ako po ay 27 anyos. Fresh na fresh ko pa lang po kayong na-discover mula sa Apple Podcast. At finally, heto't nakapag-decide na rin ako sa wakas na i-share ang sarili kong kahihilakbutang karanasan. Tandang-tanda ko noong ako ay bata pa. Noong mga panahong iyon, Sir Red, ako at ang aking pamilya ay madalas po na nagpapalipat-lipat ng lugar para makahanap ng tirahan. Totoo po na ang biro nga nila sa amin ay NPA o yung No Permanent Address. Hindi ko naman po malaman kung bakit ganun ang ginagawa ng mga magulang ko. Nung sumampa ako ng 9 years old, nakapagdesisyon po ang mga magulang namin na tuluyan ng mamalagi o manatili sa Quezon Province, and to be exact, ito po ay sa Lukban. Doon po ay may bahay kami na hindi na kasi kailangang upahan sapagkat pamana po sa magkakapatid itong bahay na ito, at ito po ay sa side ng tatay ko. So dahil nakalipat na nga din po kami doon, wala naman po kaming masasabing reklamo kundi luma talaga yung bahay. Gawa po sa kahoy yung buong bahay at maging yung bintana, may salamin din po doon na makaluma at lalong-lalo na yung sahig. Bagamat lumang-luma talaga, Sir Red, maa-appreciate mo kung paano ito na-preserve sapagkat hindi po ito ordinaryong kahoy lamang. Makapal siya at madali pong pakintabin kahit sa pagdaan ng panahon. Mababakas po talaga yung pagkaluma ng bahay. Siguro, meron din pong ilang bahagi dito na kinakain na o inuumpisahan na po ng mga anay. May isang kwarto po yung bahay na kapag papasok ka, meron pong bubungad sa iyo na isang lumang cabinet. Meron po itong salamin at nakapwesto ito sa gawing kisame na may pa-square na butas na kapag sisilip ka ay parang attic na nila. Sabi nila ay hindi daw po ito pwedeng sampahan dahil tiyak na magigiba na yung kisame. So yun na nga po, Sir Red. Talagang tinanggap namin na doon na kami titira. Kumbaga, binaliwala na lamang namin yung ilang mga biro ng mga kapitbahay na kung bakit daw kami doon nanatili. Sa itsura pa nga lang daw kasi nung bahay, para na nga daw po itong haunted. Sobrang saya ko po talaga kahit na naririnig ko rin sa mga labi ng kapitbahay namin yun. Ang isa pa po kasi sa mga nagpapapukaw talaga ng excitement ko, bukod sa bagong environment, malamig po kasi talaga sa Lukban. Noong unang taon naman po namin, masasabi ko po talaga na wala naman pong ibang pagpaparamdam o mga strange na feeling doon sa bahay. Bukod nga sa hindi ako makatulog ng maayos doon sa kwarto ko. Sa katunayan, naiisip ko talaga na dahil siguro'y naninibago ako sa bahay kaya talagang ganoon yung pakiramdam at malamang normal lamang ito sa kahit sino. Gusto ko rin po na may katabi akong matulog at sila mga paminsan ang tumatabi sa akin sa salas. Hanggang sa sumapit po ang November of 2009. Hindi ko nga lang po maaalala yung eksaktong araw. Madaling araw po noon at kaming dalawa lang ng ate kong panganay ang magkasama sa kwartong natutulog at sina mama at iba ko pang kapatid ay mas pinili na sa salas. Nang mga panahong ito, Sir Red, ayaw na po akong katabi ni na mama dahil siksikan na nga sila sa salas kaya wala talaga akong nagawa kundi sa kwarto na bumalik matulog. Konting description lamang po. Malawak yung kama na hinihigaan namin. Ang pwesto ko po ay sa tabi ng cabinet na luma na binabanggit ko kanina.
samantalang yung ate ko ay nasa gawing kanan at nakatalikod palagi sa akin. Meron po akong isang karanasan na hindi ko rin malilimutan na magpasa hanggang ngayon ay hindi abot ng aking pangunawa. Meron po kasi noon na bigla na lamang na pinagpawisan ako tapos giniginaw naman. Hindi ko rin magawang gumalaw dahil sa sobrang sindak ko noon dahil hindi ko po ma-explain yung nararamdaman. Alam kong gising na gising yung diwa ko. Pero nasa kaloob-looban ko ay takot talaga ang namumutawi. Ayaw ko rin pong magmulat ng mga mata. Pero nagimbal ako nang may bumulong po sa aking tenga at sa sobrang baba ng boses niya, alam kong lalaki po ito. Ang eksaktong mga salita niya sa akin, Sir Red, ay, "Sino ka?" Ramdam na ramdam ko pa po talaga yung hininga niya sa tenga ko. Wala pong may ganong boses sa pamilya namin dahil bata pa po yung mga kapatid kong lalaki at yung tatay ko naman po ay nagwo-work sa Manila. Hindi ko po talaga kinaya yung hilakbot ko noon kaya pinilit kong gumalaw at niyakap ko si ate ng mahigpit sabay pa ulit-ulit na binigkas ang ngalan ni Jesus. Nagalit pa nga noon si ate kasi nagising siya dahil sa higpit ng pagkakayakap ko. Sinaway po niya ako noon at sinabi na wag ko daw ipagsisiksikan yung sarili ko doon sa likod niya dahil nadudukdok na daw po siya sa gawing pader. Sa paniniwala na muli kong madidinig yung tinig na iyon, ay agad na patakip ako ng aking tenga at talagang yung kamay ko'y dinidiinan ko sa magkabilang tenga ko. Halos mapigtas po talaga ang hininga ko noon dahil sa lakas ng tibok ng puso ko na para bang nag-jogging o nag-sprint ako mula sa kalayuan. Gusto kong sumigaw at umiyak pero hindi ko po alam kung bakit at hindi ko siya magawa agad-agad. Tanging ang nagawa ko ay magsumiksik sa likuran ng ate ko habang nakatakip ang tenga at nagdadasal sa isipan. Nang hindi ko nga po namalayan, after how many minutes, nakatulog po ulit ako. Pagkatapos po noon ay lagi na po akong nakakakita ng anino. Ang nakakatakot lang na part kasi dito, Sir Red, ay hindi lamang po sa loob ng bahay ko sila nakikita, kundi maging sa ibang lugar na pinupuntahan ko. Doon ko po talaga naramdaman na naging aktibo ang aking sixth sense. Parang nagbukas yung third eye ko matapos nung gabing iyon. Hindi po ako kasi yung tipong nakakakita ng sobrang nakakatakot na imahe ng mga multo. Ang nakikita ko lamang ay mga maiitim na figura, parang mga anino. Madalas naririnig ko po na nanggagaling din sa mga mismong aninong iyon yung mga pagsitsit o kaya naman yung parang mga tumatakbo o nagsasalita kahit wala naman pong ibang tao. Dahil po doon, talagang inudyok ko ang aking nanay na kung pwede ay patakpan na po nila yung butas sa kisame namin. Hindi ko rin po talaga alam kung bakit ko nasabi sa kanya ito isang araw, pero naroroon kasi yung malakas kong pakiramdam na doon nanggagaling yung mga nakikita at nagpaparamdam sa akin sa pamamagitan ng pagpaparinig ng mga kakaibang tunog. Alam ko rin na ito yung the best na solusyon para mawala yung takot ko sa tuwing matutulog ako sa kwarto. Akala ko mawawala sila automatically sa oras na matakpan ng butas sa kisame. Pero nagkamali ako, Sir Red. Mas naging malala ang pagpaparamdam nila at ang pagpaparinig sa akin ng iba't ibang mga tinig na hindi ko talaga maintindihan. Ito po muna, Sir Red, ang aking ibabahagi sapagkat hanggang sa puntong ito
na akin pong sinusulat ang kwento. Hindi ko po talaga maiwasan na ako ay kilabutan. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.